Tuloy na po natin, no? I-recap muna po natin yung mga nangyari sa ating mga previous Bible study para po makita natin yung mga sequence of events para mapag dikit-dikit po natin yung kwento, no? So yung gospel or yung magandang balita ay nagsimula na pong kumalat. Lumabas na po siya ng Jerusalem, ng Judea, nakarating ng Samaria, at ngayon po ay nasa Gentile world na po siya. Okay, so nakita natin na nagsimula ang pagkalat ng gospel doon sa nangyaring persecution na ikinamatay ni Stephen. Sa pagkamatay ni Stephen, nag-alisan ang mga believers, yung mga Christian doon sa Judea or sa Jerusalem area. So si Philip, nakarating siya sa Samaria. So sa Samaria, nabuksan din ang pintuan ng langit or yung church sa mga taga Samaria. Okay, may mga naging Christian dito sa Samaria. And then, sumunod doon yung Ethiopian eunuch. On the way sa paglalakbay nitong eunuch, di ba? Binabasa niya yung scroll ni Prophet Isaiah pero hindi niya naintindihan. So inutusan ng Panginoon si Philip para habulin at ipaliwanag dito sa eunuch ang kanya binabasa. So yun, naniwala nga ito yung eunuch at nagpa-baptize siya. So pagkatapos nito, yung na-discuss natin sa chapter 10 naman, ito yung vision ni Cornelius at ni Peter. So ito yung first Gentile na nakareceive ng Holy Spirit na na-witness na hindi lang ni Peter, kundi pati ng mga iba pang Hudyo na kasama ni Peter. Okay? So na pag-aralan natin na kahit na hindi pa tapos yung sermon ni Peter, nagsasalita pa lang siya, ipinapaliwanag pa lang niya, yung gospel ay bumaba na yung Holy Spirit dito sa mga Gentiles. So ibig sabihin nito, nakita ng Panginoon na sincere ang puso nila ni Cornelius at yung mga kasambahay niya. So kaya sila ay naligtas dahil naniwala sila doon sa message na dala ni Peter. Okay, so doon sa last, ano natin sa chapter 11, doon sa church in Antioch, ano ba tayo? Napag-aralan natin dito yung about sa mga Hellenistic Jews, no? Na nakaranas din ng mga persecution. Sila yung mga nandito sa Jerusalem, no? Nung time na patayin si Stephen, nandito rin sila sa lugar na to. So after patayin ng mga Hudyo si Stephen, nag-alisan sila kung saan sila nakarating. Okay? So doon sa time na yon, karamihan sa kanila nag-alisan. Pumunta sila sa Phoenicia, sa Cyprus, sa Antioch. At ang iba sa kanila, nagaling sa Cyprus at sa Cyrene, pumunta sila sa Antioch, nakarating sila sa Antioch, no? Pero hindi sila nag-preach lamang sa mga Hudyo. Ito mga Hellenistic Jews na to, ang target, ano lang din nila, ang target nila na share ng gospel ay mga Hudyo lang. Pero itong mga taga Cyprus, ibang taga Cyprus at Cyrene, nag-preach sila sa mga Gentiles. Kaya during this time, maraming naniwala dito sa message, sa gospel. Kaya maraming naging Christian at na-convert. So, dahil maraming mga na-convert dito sa time na to, sa pagpipreach, sa pag-share ng gospel nito mga first Christians na to, nakarating ang balita sa Jerusalem Church, dun sa parang ano nila, sa main church. Nakarating ito. Kaya pinadala nila si Barnabas papunta sa Antioch para siya yung ah, para tignan at mga siwa, para siya yung maghawak, mag-handle ng mga Gentile believers dito sa Antioch. Bakit siya ang pinadala? Dahil si Barnabas, isa rin siyang Hellenistic Jew. At yung character or tsaka yung
spiritual gift ni Barnabas ay fit na fit para dito sa ministry na to. So nung nakita ni Barnabas na malaki talaga, naging marami yung mga Christians dito sa Antioch, hinanap niya si Paul para tulungan siya sa ministry. So bakit si Paul? Di ba? Ang dami naman pwedeng manggaling sa Jerusalem. Pero bakit si Paul ang hinanap niya? Una, dahil si Paul, isa rin siyang Hellenistic Jew. Hindi siya lumaki sa 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 Jerusalem. So may ano rin dito si Paul, parang siya rin yung tamang tao katulad ni Barnabas para sa ministry na to dito sa mga Hellenistic Jews. At saka si Paul ang kinumisyon ng ating Panginoon, 'di ba, para siya yung maging apostle to the Gentile. Parang dito unti-unti para inire-ready si Paul para sa mas malaking ministry na gagawin niya. Okay, so ito pa lang yung simula, yung pagtulong niya kay Barnabas sa paghawak ng church dito sa Antioch. So napag-aralan natin last time dito sa pagtatapos ng chapter 11 na may mga believers, ay may mga tama, may mga believers at may mga propeta na pumunta dito sa Antioch. Isa dito si Agabus at nag-prophesy siya. Sinabi niya na magkakaroon nga ng taggutom sa buong saan ba to? Sa buong mundo. Okay? So yung mga Antioch believers, ito yung simula na parang nagbibigay yung mga believers or yung mga mananampalataya, nagbibigay sila ng goods and relief in form of cash, in form of goods, o kung ano man na meron sila para tulungan itong mga kapatid dito sa Jerusalem Church. Okay, so related din to sa ibang passages natin sa 2 Corinthians about giving. Okay, nagbibigay sila hindi para sa sarili nila, para sa church nila, kundi nagbibigay sila or nagko-collect si Paul ng mga cash or donations or goods para ipantulong sa ibang churches na nangangailangan during their time. Okay? So dito makikita natin ang focus ni Luke dito na ng author ay kung ano na nangyayari dito sa pagkalat ng gospel. Nakalabas na siya ng Jerusalem. Nandito na siya sa Antioch. Ito yung nakikita natin na sinusubaybayan at inire-relate sa atin ni Luke. Pero ngayon, dito sa chapter 12, ibabalik tayo ni Luke dito sa Jerusalem. Ano na ba nangyayari? Okay, ito yung nangyayari sa Antioch. Ganito na yung mga pangyayari, ganito na kumalat yung gospel. Marami na nakakilala ng mga hindi Hudyo. Ano naman ngayon ang nangyayari sa Jerusalem? So ito ang pag-aaralan natin sa chapter 12. So buksan niyo po yung mga Bible niyo kung Tagalog po kayo komportable para po makasunod kayo. So ito na yung time na merong apostle na papatayin. Siya yung unang mamamartir. At ito yung time na makukulong na naman si Peter. Okay, verse 1. About that time, King Herod violently attacked some who belonged to the church, and he executed James, John's brother, with a sword. So about that time. So kailan ba to? Kung titignan nyo sa Bible nyo, merong sinabi dyan, si Luke. Kailan ba yan? About that time. Dito sa verse 28 ng chapter 11, basahin natin. One of them named Agabus stood up and predicted by the Spirit that there would be a severe famine throughout the Roman world. Kailan mangyayari yan? This took place. Kailan nangyari to? This took place during the reign of Claudius. Kailan ba naging emperor si Claudius? So ito rin yung time na sinasabi dito ni Luke na nagkaroon ng persecution sa Jerusalem Church. Inatake, pinersecute or inatake ni Herod yung mga mananampalataya dito sa Jerusalem Church. At during this time,
pinatay niya, pinapugutan niya ng ulo si James na kapatid ni Apostle John. Ito yung ito yung timeline. Ito, nakikita nyo? So, sino ba yung Herod na tinatawag dito? Napakaraming Herod, di ba? Ito kung makikita nyo dito sa screen nyo, ang pinakaunang Herod, Herod the Great, the King of the Jews. Siya yung pinakaunang Herod. Siya yung naghahari sa buong Judea, Samaria, Idumea, or sabihin sa buong Israel, present day Israel. Ang dami niyan. Ang laki ng area na pinamumunuan ni Herod the Great. Si Herod the Great, siya yung pinakaunang Herod, siya yung Herod na nagpapatay doon sa mga sanggol nung ipanganak si Jesus Christ dahil natetreten siya na merong ibang magiging hari. 'Di ba? Sabi may ipapanganak nga na siya yung magiging tatawaging King of the Jews. Siya yung King of the Jews during that time. Siya yung kinikilala nilang hari. So, anumang threat sa kanyang paghahari, sa kanyang authority ay pinapapatay niya. Ganyan siya kaganid sa kapangyarihan. Kaya hindi na nakakapagtaka sa mga anak niya. Meron siyang 6 na anak. 3 lang naman ang pinapatay niya dahil sila ay threat sa kanyang posisyon. Pati yung isang asawa niya, ipinapatay din niya. So, marami siyang asawa eh. So, may asawa siyang pinapatay at saka yung mga anak niya doon sa asawa na yon, si Alexander at si Aristobulus ay ipinapatay niya. Okay? So, sino tong Herod na to? Si Herod na to ay si Herod Agrippa, the first. Anak siya ni Aristobulus. Okay? Isa sa mga anak ni Herod. So, bale, apo siya ni Herod the Great. Itong si Herod Agrippa. So, kailan nangyari itong tagutom na to? Kailan nangyari yung time na ipinapatay si Apostle James? So, tignan natin dito sa screen natin, under King Herod Agrippa. Kailan siya namuno? 37 AD hanggang 44 AD. So during this time, sa mga taon na to, dito nangyari yung taggutom at saka yung pagpatay dito kay Apostle James. Bakit ba ipinapatay si Apostle James? Kasi ang policy lang naman ni Agrippa ay i-preserve yung kapayapaan dito sa nasasakupan niya. Kasi ito si Agrippa, hindi ko na iano yung detalye ng buong kwento niya. Interesting din yung kwento nito mga Herod na to eh. Komplikado yung pamilya na to. Pero para paikliin na lang natin yung kwento, may connection siya dito sa Roman ang tawag emperor. Okay? So kaya ibinigay sa kanya yung pamumuno dito sa lahat ng area ng Israel. Tignan mo, kung pagkamatay kasi ni King Herod, hinati yung kanyang kingdom. Pinaghati-hatian ng kanyang mga anak. Di ba ilang kingdom yan? Kingdom of Judea, Samaria, Idumea, Galilee, Perea, Iturea, and Trachonitis. 7 yan. So hinati yan. Sa isang anak niya, kay Antipas, Herod Antipas, ibinigay yung pamamahala ng Galilee at Perea. Kay Archelaus, ibinigay yung Judea, Samaria, and Idumea. Kay Philip, Iturea, and Trachonitis. So, nakita nyo, hinati. Pero, after how many years, pagdating ni Herod Agrippa, yung iba dito sa mga tiyuhin niya ay patay na, sa kanya ibinigay ng emperor ng Rome ang lahat ng pamamahala sa buong Jewish kingdom. Kaya siya ngayon ang may hawak ng kapangyarihan sa buong Israel. Okay? So ang policy niya, walang gulo. Maayos na pamumuhay. Ayaw niya nung mayroong nagre-rebelde, mayroong mga nagrarally. So ayaw niya yan.
dahil ayaw din yan ng Roman Emperor. Hanggat maaari, yung mga nasasakupan nyo, peaceful. Kung ano mang rebellion na nangyayari dyan, kayo nang bahala. Basta yan ang mandate sa kanila. Kaya sinusuportahan nitong si Herod Agrippa yung majority dito sa Israel. Dahil kung ang majority ay okay, madali niyang supilin yung mga minority. Pag nagiging pasaway, yung kakaunting mga Hudyo, talaga namang kamay na baka lang ginagamit. Dahil kukunti nga lang sila. Ito yung nangyari nung nagsimulang magkaroon ng Christianity dito sa Jerusalem. Dahil minority sila at nagugulo yung status quo or yung kapayapaan dito sa Jerusalem dahil nga sa preaching ng gospel. Kung wala yung gospel, kung wala yung message sa ating Panginoon, namumuhay pa rin sila doon sa kanilang Old Testament na mga traditions at saka yung mga ginagawang sacrificial offering sa temple. Walang problema dahil lahat sila iisa na ginagawa. Pero pagdating ni Jesus Christ, na ipinroclaim niya yung gospel. At sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. So ngayon may iba ng paraan, may iba ng way para makalapit ka sa Diyos, para makapunta ka sa kingdom. At hindi yun kayang tanggapin ng mga orthodox na mga Hudyo or yung mga traditional na mga Hudyo na ang pinangahawakan nila ay yung mga good works, yung law na kailangan nilang sundin para mapalapit or makapasok sa kingdom. Hindi nila matanggap na paniniwalaan nila itong si Jesus Christ na anak na isang karpintero lamang. Nakita nila taga Nazareth ito, dito lumaki ito, anak ni Joseph, anak ni Mary. Kilala namin sila. Hindi nila matanggap na itong tao na to ay yung Messiah na paniniwalaan nila at siya yung nagkiklaim na anak ng Diyos na sino mamaniwala sa kanya ay masisave. Malabo yun. Hindi tatanggapin yan uh, ng mga Hudyo. Kaya nagkaroon ng parang minority, nagkaroon ng konting gulo or hindi gulo, malaking gulo dahil nga pinapatay na si ano, di ba? Si Stephen, pinatay nila si Stephen. Tapos nag-start yung persecution sa kanila. So nakarating to sa kay Herod Agrippa. Ang tingin niya dito sa mga Christians na to, na mga divisive, yung mga nanggugulo, ito yung mga nagwewelga, nagrarally. Kaya dito nagsimula. Kailangan supilin, kailangan ihinto ni Agrippa itong mga nagsisimula ng gulo. Kaya naman dito sa verse 1 and 2, pinaaresto niya itong mga Christians, yung mga believers. At isa nga sa mga nahuli ay si James. At importante na maano natin na si James, but isa si James sa mga nahuli, parang isa rin si James sa mga sa mga head ng Jerusalem Church. So pinapugot ang kanyang ulo. So bakit hindi nila siya binato? Stoning to death. Kasi base sa mga nila, sa batas nila, ang ganitong klase ng offense. Ano ba yung offense nito mga Christians, particularly ni James? Ito yung nililid niya o dinadala niya ang mga tao para sumamba sa ibang Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Okay, ito yung mga false teacher na dinadala ang mga tao sa false god. Ano to, parang idolatry. So, ang punishment sa idolatry ay pugot ulo. Nasa Deuteronomy, Deuteronomy 13 verses 12 to 15. Okay, Stephen naman, iba yung kay Stephen. Dahil kay Stephen, blasphemy. So, stoning to death ang kanyang parang death sentence. Okay? So, yan. Verses 1 and 2. So, sa verse 3, inakta natin dito. Sa verse 3, when he saw, ito si nakita ni Agrippa, ni King Herod Agrippa, when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter too.
Pinahuli din niya. Si Peter na nakita niya natuwa yung mga religious leader. During the festival of the unleavened bread. Ay nahuli siya during nung piyesta. After the arrest, he put him in prison and assigned 4 squads of 4 soldiers each to guard him, intended to bring him out to the people after the Passover. So na apat na grupo to ng mga gwardiya na tiga-apat. Shifting sila dito dahil ganun katindi yung uh, persecution or yung threat na ginagawa nitong mga early Christians, na mga apostles. So nakita ni Herod no na natuwa. Iyon naman ang gusto ni Herod, na matuwa ang mga Hudyo sa kanyang pamumuno. Dahil nga nakita niya na okay sa mga religious leaders, sa mga Jewish leaders yung ginawa niya pagpatay dito sa isa sa mga apostle, pinahuli rin niya isa pang leader, si Peter, during the Passover week. So hindi niya pwedeng i-execute. Pinagpaliban muna niya dahil nga piyesta yan. So ang ginawa niya, ipinakulong muna niya si Peter at ilalabas niya pagkatapos ng piyesta. So maraming tao noon, no, patapos na yung piyesta eh. Parang ang mangyayari dito, public execution, public trial. So mas maraming tao. So makikita ng mas maraming tao, mas matutuwa sila dahil unti-unti nakikita nila may ginagawa si Herod Agrippa para tulungan ang itong mga Jewish community, mga Hudyo, para alisin itong mga nagpe-preach ng gospel. Pero anong nangyari bago matapos yung piyesta, bago mailabas si Peter, may nangyari? So makikita natin normally sa isang preso, no? Dalawa lang yan, isang gwardiya lang ang kasama dun sa loob ng kulungan na nakatali sa kamay niya para sigurado hindi makakawala. Pero sa case ni Peter, 2 gwardiya ang katabi niya, nakaposa sa magkabilang kamay niya doon sa 2 gwardiya para secure na hindi siya makakaalis, hindi siya makakatakas. Bukod doon, meron pang 2 gwardiya na naka-station, nakabantay doon sa entrance ng kulungan. So wala talagang kawala itong si Peter. Dahil nga may gagawing special na pinaplano itong si Herod Agrippa pagkatapos ng piyesta. At ito nga yung public trial at yung execution ni Peter. So Peter was kept in prison, but the church was praying fervently to God for him. So ito, wala namang ibang magagawa, di ba? Ang mga kapwa niya, mga mananampalataya. So talagang ang prayers lang ang mai-offer nila para maging okay, mapalaya o makatakas itong si Peter. First century pa lang to. Marami pang dapat gawin ang mga apostles. Hindi pa tapos ang mga libro sa New Testament. So may plano pa ang ating Panginoon para kay Peter. Kaya kita natin yung praying nila, yung pagdadasal nila, ang mga prayers natin, kung naka-align yan sa will ng ating Panginoon, mangyayari at magagrant po ang ating mga prayers. Okay? So tingnan natin, direkta tayo sa verse 6. So ngayon, when Herod was about to bring him out for trial, that very night, bound with 2 chains, was sleeping between 2 soldiers, while the sentries in front of the door guarded the prison. So ganyan po yung kalagayan or yung ni Peter do sa loob ng kulungan. Kahit natutulog siya, ayan, kasama niya yung 2 roommate niya, 2 gwardiya. So habang natutulog siya, nakatali, nakapose sa 2 gwardiya, suddenly, verse 7, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. Striking Peter on the side, he woke him up. Ginising siya. Sabi niya, quick, get up. And the chains fell off his wrist. So bago yung trial, yung intended scheduled trial ni Peter, so
pinuntahan siya ng anghel at pinalaya siya. Inutusan siya. Ginising siya ng angel. So pagkagising sa kanya, pagtayo niya, nalaglag kusa yung mga posas niya. So para siyang para siyang bata dito dahil na parang step by step binibigyan siya ng instruction. Galing sa pagkakatulog niya, siguro pupungas-pungas pa si 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 Peter. So binigyan siya ng instruction dito. Ano yung mga instruction sa kanya? Tumayo ka, gumising ka, tumayo ka. Magbihis ka. Suot mo yung sandalyas mo. Isuot mo yung balabal mo at sundan mo ko. Ito yung instruction kay Peter. Pero kung titingnan natin, parang kay Peter, parang ano lang to eh. Di ba nananaginip lang ako or parang sleepwalking or baka vision na naman to na nangyari. Di ba nung sa sa rooftop ng bahay ni Peter na ang tawag dito, na leather maker, di ba? So parang hindi pa mag-grasp ni hindi pa makuha ano ba yung nangyayari. Basta gumikilos lang siya, sumusunod lang siya. Parang tuliro pa si si Peter. Sabi sa kanya, get dressed. The angel told him, and put on your sandals, wrap your cloak around you, and follow me. So sa verse 9, sumunod naman siya. So he went out and followed. And he did not know what the angel did. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng angel ay nangyayari talaga. Kung totoo ba yun or hindi. Sabi niya dito, but he thought he was seeing a vision. Yung nabanggit ko kanina. Baka vision na naman to ng ating Panginoon para sa kanya. Baka may message naman na ibinibigay sa kanya. So, di ba nabanggit ko kanina, malinaw na ang plano ni Herod Agrippa. Kung ano yung kasasapitan or sasapitin ni Peter pag siya ay nilabas at ihinarap sa tao. Execution. At gagawin tong parang example ni Herod para tumigil na yung iba pang mga believers, yung iba pang Kristiyano sa ginagawa nilang pagpipreach ng gospel. So, alam ng mga ng mga believers, alam ng mga mananampalataya, ng mga Christians kung ano yung nasa isip ni Herod. Kaya malaking problema or naging malaking crisis dito sa early church sa Jerusalem. Yung persecution na ibinibigay mismo ng kanilang hari ni King Herod Agrippa. Alam nila, hindi lang si Herod Agrippa, pati yung mga religious leaders nila. So lahat ng mga authority sa Israel ay against sa kanila. Against Christianity, against the message, against the proclamation of the good news. Minority lang sila. Kaya ini-expect nila na talagang kamay na bakal ang ibibigay sa kanila. Death penalty sa lahat ng mahuhuli na nagpipreach. Kasi nanggugulo sila eh. Yun ang iniisip nitong si King Herod Agrippa. Tulad natin ngayon, hindi man ipinangako sa atin ng Panginoon na makakaiwas tayo sa persecution or kahit kamatayan, pero may crucial moment in time na papasok ang Diyos sa buhay natin para mag-intervene sa pinagdadaanan nating problema, persecution, or even kamatayan. Ayun ay para bigyan ng papuri ang kanyang pangalan at mag-benefit ang mga tao. So di ba, merong ibang Christian di ba na gumagaling sa terminal illness. So isa 'yun sa mga parang intervention ng Panginoon na kahit meron kang malubhang kalagayan na talagang parang wala nang solusyon, wala nang gamot. Pero in God's miracle, dahil nag-intervene siya, biglang nawala yung mga cancer cells doon sa tao na yun. Or tapos nagamit pa siya sa ministry, naging pastor pa siya. Marami siyang na-preach na gospel na marami nakarinig at na-convert. So isa yung example
na ng ng deliverance ng ating Panginoon. Hindi man laging ganyan, pero kung mabibigyan ng glory at honor ang kanyang pangalan, ay mag-i-intervene siya para sa kanyang glory at para sa benefit ng ibang mga believers. So yan yung nangyari dito sa hanggang dito sa verse 9. Yan yung kinukwento sa atin ni Luke. At yung pagkakaligtas, yung pagkakalaya dito ni Peter, hindi masasabing gawa ni Peter to dahil hindi nga niya alam yung nangyari. So ang Diyos ang may plano, ang Diyos ang may kagagawan kung bakit nakalabas si Peter dito sa kulungan. Siyempre bukod dun sa prayers ng kanyang mga kapwa niya, mga believers. So verse 10 tayo. After they passed the first and second guards, so apat na gwardiya, yun nalusutan nila. They came to the iron gate, do sa main gate that leads into the city, which opened to them by itself. So kusang bumukas itong pintuan na malaking iron, bakal na gate. Kusa siyang bumukas para makalabas si Peter. So kung titignan natin, kung si Peter lang mismo ang nag-effort para makatakas siya, hindi mangyayari yan. Dahil napakaraming gwardiya. Bukod doon sa gwardiya niya doon mismo sa pintuan, doon sa kulungan niya, apat na nandun, lalo pa doon sa paglabas nila dito sa compound na to. Meron pang mga ibang gwardiya. Pero dahil nga dito sa provision at miracle ng ating Panginoon, lahat ng gwardiya siguro pagod, tulog lahat. Hindi namalayan na nakaalis si Peter. So pagkalabas niya, pagkahatid ng angel dito kay Peter sa labas, bigla na lang nawala yung anghel. So dito pa lang nahimasmasan itong si Pedro. Sabi niya, now I know for sure, for certain, that the Lord has sent His angel and rescued me from Herod's grasp and from all that the Jewish people expected. So dito pa lang siya nagising. So hindi pala ito panaginip, hindi pala ito vision. Totoo pala yung nangyayari. So nakawala siya sa kulungan at nailigtas sa siguradong kamatayan. So verse 12. As soon as he realizes this, he went to the house of Mary, the mother of John, who was called Mark, where many had assembled and were praying. So sino to? Pagkalabas niya, dumiretso siya sa bahay ni Mary. Sino tong Mary na to? Di ba pag binasa niyo yung Bible, napakaraming Mary. So si Mary, siya yung nanay ni John. Sino si John? Ang dami rin John. John the Baptist, John the Apostle. Kaya nilinaw dito ni Luke, itong John na to ay si John na tinatawag ding Mark or Marcus. So dito pumunta si Peter pagkalabas niya ng preso. So tingnan natin, si Mary, okay, kilala na natin, nanay siya ni John Mark. So hindi siya wala masyadong sinabi dito sa nanay ni John Mark. Punta tayo, sino si John Mark? So merong ministry, importante rin to si John Mark dito sa ating pinag-aaralan at sa ating pag-aaralan. Kailangan makilala natin kung sino ba siya. Si John Mark ay pinsan ni Barnabas. So kilala natin kung sino si Barnabas. Siya yung pinadala ng Jerusalem Church papunta ng Antioch para hawakan yung mga mananampalataya doon sa Antioch. Siya si Barnabas. So pinsan pala niya si Mark. So paano natin nalaman? Sinabi ba yan sa Bible na magpinsan sila? Sa Colossians 4:10, sulat ni Apostle Paul sa mga taga Colossae, sabi niya, kinukumusta kayo ni na Aristarchus na kapwa ko bilanggo at Marcos na pinsan ni Bernabe or ni Barnabas. So dito malinaw na magkamag-anak si Barnabas at si John Mark. At dito pa
Sa 1 Peter 5:13. Okay? So itong si John Mark, isinama siya ni Paul at ni Barnabas doon sa first missionary journey ni Apostle Paul. Dito sa first missionary journey, ito na yung simula ng ministry ni Apostle Paul sa mga Gentiles. Okay, ano ito para may transition. Para nawawala na yung focus sa ministry ni Peter at nagsisimula na yung focus ni Luke sa ministry ni Apostle Paul. So dito sa first missionary journey, kasama si John Mark. So tatlo sila, si Paul, si Barnabas, at saka si John Mark dito sa pagpapalaganap ng gospel outside the Gentile world, outside Israel. Pero may nangyari. May nangyari dito sa first missionary journey. Iniwan ni John Mark si Paul at si Barnabas at bumalik siya. Basta siya bumalik sa Israel, sa Jerusalem. So kaya dito, para nagkaroon ng conflict between Paul and Barnabas. Parang sabi ni Paul, parang iniwan sila ni Mark dito sa kanilang missionary journey. Kaya nung sumunod na time na gusto isama ulit ng pinsan niya, ni Barnabas, si Mark, hindi na pumayag si Paul. Kaya nagkaroon sila ng malaking disagreement. Kaya nga naghiwalay sila sa pagpipreach, sa pagpapakalat ng magandang balita. So dito sa 1 Peter 5:13, makikita natin na parang associate din siya or parang isa siya sa mga disciple ni Apostle Peter. Ito si John Mark. Sabi ni Peter dito sa sulat niya, kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa Babylonia. Katulad niyo, mga pinili rin sila ng Diyos na maging anak niya. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na itinuturing kong anak. So bali may close ties or relationship itong si Mark at si Peter. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na si Mark ay sumulat din ng gospel. Sa tulong yan ni Apostle Peter. Siya yung sumulat ng the gospel according to Mark. Okay? Siya yung author nun. Verse 13, pagdating ni Peter do sa bahay nila John Mark, he knocked at the door of the outer gate. A servant named Rhoda came to answer. She recognized Peter's voice, and because of her joy, she did not open the gate, but ran and announced that Peter was standing at the outer gate. So sabi nila sa verse 15, you're out of your mind. Sabi nila kay Rhoda, sisiraan ka na yata ng ulo. But she kept insisting that it was true, and they said, it is his angel. Anghel lang niya yun. Peter, however, kept on knocking. And when they opened the door and saw him, they were amazed. So dito makikita natin yung parang paniniwala, superstitious belief ng mga Hudyo sa guardian angel. Kasi nabanggit dito, sabi ni Rhoda, andun si Peter sa pintuan kumakatok. Sabi nila nasisiraan ka ng ulo, hindi si Peter yan. Anghel lang niya yan. Pero tuloy pa rin ang katok si Peter. Kaya nung makita, pagbukas nila si Peter, natuwa sila. Ano to, para answered prayer. Pero sa atin, may mga nagdadasal tayo, patuloy tayong may mga prayer request. Pero hindi natin alam, nag-grant na pala, no? Pero patuloy pa rin tayo sa pagre-request. Pero kung nag-grant na yung request natin, pero hindi tayo makapaniwala kung hindi pa sasabihin sa atin na, oy, ganito yung nangyari. Ay, iisipin natin na parang, o nga, no, parang answered prayer na yon. Parang ito yung nangyari dito sa mga Christians na nagdadasal, nandun sa prayer meeting, na nangyari. Hindi sila makapaniwala. Kasi para sa kanila, napaka-imposible
na makawala ni Peter doon sa kulungan. So para sa kanila, imposibleng mangyari. Pero nung nangyari, nakita nila, hindi, angel lang yan. Hindi sila makapaniwala. Titingnan nyo, parang may nakakatawang sitwasyon to, no? Na napakadaling makapasok ni Peter. Ay napakadaling makalabas ni Peter do sa kulungan na napakaraming gwardiya. Pero hirap siya pumasok dito sa prayer meeting ng mga believers. Hindi pa siya una pinapasok. Ayaw pa maniwala ng mga nasa loob na siya yun. So dito, pagkatapos nung nangyari, binuksan na nila yung pintuan. Nakita nila, tuwan-tuwa sila. Siyempre, magsisigawan yung mga yan. Answered prayer. Andito na si Peter, nakabalik na siya. Sabi niya sa kanila, sinabihan sila, motioning to them with his hand. Sabi niya, be silent. He described to them how the Lord had brought him out of the prison. Pinaliwanag niya kung ano nangyari. Kung paano siya pinalabas ng Diyos dun sa kanyang kulungan. Sabi niya sa kanila, tell these things to James and the brothers. And he left and went to another place. Di ba patay na si James? Sinong James ang sinasabi dito? Si James ang sinasabi niya James dito ay si James na half-brother ng ating Panginoon. Okay, so si James yan. May malaki rin palang naging leader din ng early church, ng Jerusalem Church, ang kapatid ng ating Panginoon. So dito, bakit ang alam natin, di ba, bakit hindi ba si Peter dapat ang leader? Bakit dito? Bakit si James ang para tumatayong naging leader? Hindi nyo ba nako-question yun? Dahil maraming yan maraming passages na bababasa tayo na parang ang tumayong head ng Jerusalem Church ay si James na kapatid nga ng ating Panginoon. Pati dun sa Jerusalem Council, ang nag-preside doon ay si James na kapatid ng ating Panginoon. So bakit? Ano nangyari? Mayroon bang shifting of power na nangyari? Or ipinasa ba ni Peter yung pagiging leader dito kay James? Kasi anong nangyari dyan, dun sa 30s, yung mga AD 30, mid 30s hanggang mid 40s, parang si James ang kumuha ng authority or nag-exercise ng administrative. So para siya yung naghahawak doon kasi hindi naman laging present doon yung mga head ng yung mga apostles lahat sila hindi hindi sila present doon. Yan sila Peter, 'di ba? Lagi nga silang lumalayas at nagpi-preach. So sino ang tatayo for the meantime na magiging head ng Jerusalem Church kung wala itong mga ito, si John, si Peter, si James? Kung wala sila, sino ang tatayo doon? Mamamahala. Doon pumasok si James na kapatid nga ng ating Panginoon. So isa siya sa mga umahawak dito sa Jerusalem Church. Okay? Bakit si James? Ang dami naman iba, di ba? Kailan lang naging si James di ba? Kailan lang siya naniwala sa ang kapatid nga niya ay ang Messiah. Hindi katulad ng ibang mga apostles na simula't simula ay nandun na sila at naniniwala sila kay Jesus Christ. Ano ba yung qualification sabihin natin ni James para sa posisyon na to? So, pwede nating sabihin na dahil sa mga reasons kung bakit siya yung na naging isa sa mga leaders doon, yung external pressure. Hindi na sila pwedeng magbotohan kung sino ba dahil nga matindi yung persecution. Yung external pressure ng mga kapwa nila Hudyo. Kailangan nilang mapatunayan na sila ay talagang mga Hudyo. Yung kanilang pagiging Jewish dapat makita pa rin sa kanila.
Itong mga 12 apostles, napaka-visible nila na nakasama ni Jesus Christ, nagpipreach, nagpo-proclaim ng gospel. Itong parang sabihin natin si James, parang hindi doon yung kanyang ministry. Hindi siya siguro nakikita na lagi kasama ng 12 dati. So para sa kanila, siya yung fitting na maging head or maging isa sa mga leader ng Jerusalem Church dahil hindi siya paghihinalaan na hindi katulad nito sila Paul, nila Peter, ni James, ni John na talagang kasama sila lagi. Nakikita sila lagi in public na kasama si Jesus Christ at nagpipreach, unlike James. So isa yan, external pressure. At yun, na ipapakita ni James yung kanya pagiging talagang 100% Jew. Hindi siya nakikita lagi kasama nila Peter. Tsaka kailangan talaga may maghawak ng ano ng mag-handle ng church dahil lumalaki. Lumalaki yung number ng mga Christians dito sa Jerusalem. Kaya ito, dalawa ito sa mga dahilan kung bakit nag-step up itong si James. Bukod sa kapatid siya ng ating Panginoon, simula bata ay kasama niya ang ating Panginoon at isa siyang devout Jew dahil sinusunod niya nga ang Old Testament law. At the same time, naniwala siya na ang kanyang kapatid na si Jesus Christ ay ang Messiah. Okay, so sapat na yon para mag-step up siya at nakita naman, nag-agree ang mga Jerusalem Church dito sa mga pangyayari. Dahil later on makikita natin sa ibang sulat ni Paul na si James nga ang nandoon na tumatayo na leader ng Jerusalem Church. Okay? So yan. So pagkatapos nung nangyari kay Stephen, hindi ba nag-alisan karamihan nitong mga half-breed na Jews, yung mga Hellenistic Jews. After nung persecution na, hindi ba nag-alisan karamihan sa kanila. So kailangan dito sa community ng believer dito sa Jerusalem, maipakita yung talagang full Jewish yung puro na pagiging Hudyo kasi yung mga Hellenistic na sila parang mix na sila culture. Dahil nga umalis na tong karamihan sa mga Hellenistic Jews, yung mga naiwan dapat ipakita nila ay totoo, kami talagang 100% kami mga Hudyo na nirerespeto pa rin namin yung mga traditions ng ating mga ninuno, tradisyon ng Israel. So ito, kailangan din nilang maipakita yan, mapatunayan, pupunta sila sa temple, di ba? So yan yung mga nangyari dito sa Jerusalem Church. Pwede rin, di ba, kailangan, pag pumili ka ng isang leader, napapalit, kailangan walang yan, walang kapintasan, walang above reproach. Di ba yan din sinasabi, pag pupili tayo ng elder sa church, above reproach. So isa din yan sa mga nakita nilang qualification or quality ni James kung bakit siya naging leader dito sa Jerusalem Church. So isa na rin yan, kailangan nga dahil alis ng alis itong mga apostles na to, si Peter, di ba kung matatandaan nyo sa previous study natin, kailangan or importante na nandoon ang mga apostles, kailangan nilang mag-lay hand para bumaba ang Holy Spirit. So physically dapat nandun sila. Kaya walang maiiwan doon sa Jerusalem Church kung lahat sila ay aalis. So kaya kailangan may tumayo doon at si James nga. So ang daming ang daming reasons kung bakit kung bakit napunta si James doon sa leadership position. Okay, so dito makita natin umalis siya. Dito sa verse 17. Tell these things to James and the brothers, and he said, and he left and went to another place. So saan nagpunta? Si Peter. So after kasi nito, mag-fade na si Peter Mag-fade na siya dito sa background. Unti-unti na siyang mawawala yung kanyang ministry. Makikita natin ulit siya pagdating natin sa chapter 15.
So from here onwards, makikita natin magi-start na ang ministry ni Apostle Paul. Tapos na, parang hindi pa tapos pero medyo naglalaylo itong ministry ni Peter kasi si Peter, ang ministry niya ay sa mga Hudyo. Okay? Si Paul, ang ministry niya ay sa mga Gentiles. Saan na napunta? Si Peter after nitong sa Acts 12. Maaaring napunta siya, nabanggit ni ni Paul, baka napunta siya sa Corinth, sa Church of Corinth. Tingnan natin sa 1 Corinthians 9:5. Para sinasabi dito ni Paul na nakapunta or pumunta dito si Peter at may ministry din siyang ginawa dito sa Corinth. Tingnan natin dito. Sabi ni Peter sa kanila, dinedepensahan niya yung ano niya, pagiging apostle niya, yung mga benepisyo niya, yung bilang isang apostle. Sabi niya dito sa kanila, don't we have the right to be accompanied by a believing wife like the other apostles, the Lord's brother, si James at si Cephas? So ibig sabihin, dito makita natin, kasi ina-address niya yung Corinthian church. Kilala nila si Peter. Ibig sabihin, nakarating doon si Peter. Nakasama nga ang kanyang asawa. Pati si James, di ba? The Lord's brothers. Pwedeng si James yan, pwede si Jude. Ibig sabihin, may mga asawa rin sila. So, ibig sabihin, din ito, kahit saan pumunta, itong mga apostles na to, yung mga church leaders, kasama nila sa ministry ang kanilang mga asawa. O siguro, pati anak. Sa kanilang ministry, bit-bit nila ang pamilya nila. Hindi nila iniiwan, hindi sila naghihiwalay. Okay? Tapos dun sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12, nabanggit din ni Paul yan. What am I saying is this? Ito yung sinasabi ko sa inyo. If one of you says, I belong to Paul, or I belong to Apollos, or I belong to Cephas, or I belong to Christ, dahil may division na nangyayari. Sino ba yung nagbaptize sa'yo? Sino ba yung nagbaptize sa'yo? Hindi yung sinasabi ni Paul. Kahit sino magbaptize sa'yo, sino man yan, iisa tayo. We belong to Christ. Ito yung problema, yung division na naman sa church. So dito, dahil binabanggit ni Paul, nabanggit dito si Peter, makikita natin, ma-establish natin dito na after nitong chapter 12, nagpunta dito si Peter. Although hindi na inelaborate kung ano yung mga ginawa ni Peter, no? Kasi nga ay tapos na yung kanyang first 12 chapters na kanyang ministry. So naglalaylo na siya, siguro tumutulong na lang siya dito bumalik siya sa Jerusalem Church para tumulong dito sa church. Pero walang evidence sa scripture na si Peter ay nakarating sa Rome. Di ba ngayon sa Vatican merong ano doon, St. Peter's Basilica? Hindi ba si Peter ang nagtatag ng church doon sa Rome? Hindi ba yun ang pagkakaalam natin ng maraming Christians? Pero sa scripture, walang nabanggit na nakarating si Peter sa Rome. May problema ba kung nakarating si Peter sa Rome? Kung si Peter ang nagtatag ng church dito sa Rome, mga kapatid, hindi pupunta si Paul sa Rome. Dahil gustong-gusto ni Paul na makarating sa Rome. Pero kung alam ni Paul na nakarating doon si Peter at na mayroong church na establish, hindi magiging ganong katindi yung kagustuhan ni Paul na makapunta sa Rome. Bakit? Merong policy anong tawag dito? Si Paul. Ano yung policy niya? My aim is to preach the gospel where Christ has not been named, so that I will not build on someone else's foundation. Ibig sabihin, kung meron ng isang apostle doon na nakapag-establish ng church, hindi na niya pupuntahan yon. Para sa kanya, kabastusan naman pupuntahan ko, meron na nga doon eh. Ang ano niya, ang aim niya, ang goal niya, makarating doon sa wala pang church, yung hindi pa nararating ng gospel.
Yun ang aim, yun ang goal ni Paul. Anong dahilan niya? So that I will not build on someone else's foundation. Meron na, hindi na siya kailangan doon. Meron na na-preach na yung gospel eh. Ano pang gagawin niya doon? So ngayon, bakit gustong makapunta ni Paul sa Rome? Ibig sabihin, wala pang apostle na nakapunta doon at nagtatag ng church. Ibig sabihin, hindi nakarating si Peter. Ibig sabihin, walang in-establish na church si Peter sa Rome. Dahil kasi tayo, di ba alam natin sa Vatican, nandun yung Basilica, St. Peter. Si Peter ang pinakaunang pope. Si Peter ang may hawak ng susi ng kalangitan. So hindi pala. Hindi nga pala nakatungtong ng Rome si Peter. Kung nakarating dito si Peter, dapat babanggitin din ni Paul. Katulad ng ginawa niyang pagbanggit dito sa sulat niya sa Corinth. Pero basahin niyo yung buong uh, book of sa Romans, hindi niyo makikitang binanggit doon si Peter na nakarating sa Rome. Okay? Okay, so tuloy tayo. 18. At daylight, ito, umaga na. At daylight, there was a great commotion among the soldiers as to what had become of Peter. Ano na ba nangyari? Nagkagulo na nung umaga. Ano nangyari kay Peter? Nasaan si Peter? After Herod had searched and did not find him, he interrogated the guards and ordered their execution. Then Herod went down from Judea to Caesarea. Ang tinding punishment sa mga gwardya na nagbabantay kay Peter. Kasi under the Roman law, meron silang batas. Ang mga gwardya, ang mga naka-duty na gwardya na ang kanilang binabantayan ay nakatakas. Pag ang gwardya na yan ay natakasan ng kanyang preso, kung ano yung sentensya doon sa binabantayan niyang preso, yun ang magiging kaparusahan nitong gwardya na to. So pinapatay ni Herod yung mga gwardya. Ibig sabihin, ito pala yung naghihintay kay Peter. So tama yung hinala. Yung iniisip ng mga believers na gagawin ni Herod Agrippa dito kay Peter. Dahil ipinapatay niya itong mga bantay ni Peter. So tingnan natin, totoo ba na yan nga ba yung nasa Roman law ba yan? Na kailangan kung ano yung sasapitin ng ng preso, yun din ang sasabitin namin pag nakatakas siya. Tingnan natin sa Acts 16:27. When the jailer woke up, nagising yung jailer, and saw that the doors of the prison standing open, he drew his sword and was going to kill himself, since he thought the prisoner had escaped. Ito yung time na pinakulong si Paul at saka si Silas. So pinalaya din ng Panginoon itong si Paul and Silas. Nagising yung jailer, yung tagabantay, wala na sila. Anong gagawin niya? Hinugot niya yung ano niya, yung espada niya at magpapakamatay na siya dahil alam niya kung ano mangyayari sa kanya. So yan yung makita natin, yan yung umiiral na batas, Roman law during this time. Pag natakasan ka ng preso mo, kung ano yung sentensya ng preso mo, yun din ang magiging sentensya mo. Okay? So punta na tayo dito sa last part. Pagkamatay ni Herod. So Herod had been very angry with the people of Tyre and Sidon. So ibang ano na to, ibang topic na to. Together, they presented themselves before him. After winning over Blastus, who was in charge of the king's bedroom, they asked for peace because their country was supplied with food from the king's country. Ano ibig sabihin natin dito? Liwanagin natin kung ano yung nangyayari dito. Itong mga tao dito sa Tyre and Sidon na lugar, nakadepende sila. Yung mga pagkain nila, yung mga supply nila dito sa mga Hudyo. Dito sa Israel.
sa Judea and Samaria at sa lahat na nasasakupan ni King Herod Agrippa. Diyan sila nakadepende. Pero may nangyari. Parang na-disappoint nila, parang nagalit itong si King Herod sa kanila. Kung ano man yung nangyari, hindi nakalagay dito eh. Kaya natatakot sila na baka i-cut yung food supply sa kanila, yung supply. Natatakot sila na mawala lahat yun. Dahil nga, pag naalaman ni Agrippa. So, tingnan natin. Simula pa noong time sa Old Testament, sabi sa panahon ni Ezra, yung prophet Ezra, ang Israel na ang nagbibigay dito sa Tyre and Sidon. Dito sa paggawa ng temple, tingnan natin. Hindi ko yata siya naisama. Ezra 3:7. Iyan ko na lang, babasahin ko na lang. Ezra 3:7. They gave money to the stone cutters and artisan. Ito kasi ginagawa, inaano ulit yung temple. They gave money and stone cutters and artisan and gave food, drink, and oil to the people of Tyre and Sidon. So they would bring cedar wood from Lebanon to Joppa by sea, according to the authority given them by King Cyrus of Persia. So ganun pala, meron parang agreement. Bibigyan, mayroong mga parang commerce, trading and commerce. Yung pala ang nangyayari during the time of Ezra. No, tinatayo nila ulit yung temple. Magbibigay ng pagkain, ng food supply ang Israel dito sa mga tao ng Tyre and Sidon kapalit ng dinadala nila mga cedar wood. Okay? Yung mga kahoy. Yun pala parang siguro during this time meron pa ring ganong agreement na patuloy yung pagbibigay ng supply dito sa Tyre and Sidon. So ito yung bakit ang tawag dito? Nangangamba yung mga Tyre and Sidon na maputol yung supply na to. Wala silang ibang pagkukunan. Nakadepende sila dito sa Israel. So anong nangyari para masiguro nila na hindi maputol yung supply na pagkain nila, parang binribe nila. Naglagay sila dito kay Blastus. Sino si Blastus? Sabi dito, after winning over Blastus, siya yung in charge dun sa king's bedroom or yung king's bed chamber. So sinuhulan nila si Blastus. Kaya naman nagkaroon sila ng access dito sa hari. Na-convince ni Blastus na makipag-meet dito sa mga tao ng Tyre and Sidon. So syempre haharap si King Herod dito sa maraming tao na to. Ito na yung isa sa mga opportunity para ma-display niya ang kanyang authority, yung kanyang glory, para bigyan siya ng papuri. Tingnan natin. Verse 21. On an appointed day, dressed in royal robes and seated on the throne, Herod delivered a speech to them dito sa mga tao ng Sidon and Tyre. The assembled people began to shout. Sigawan sila no nakita nila si Herod. It is the voice of a God and not a man. Malaking pagkakamali. Verse 23. At once, biglaan, an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God. And he was eaten by worms and died. Namatay siya dun sa dahil sa ginawa niya. Anong kasalanan ginawa ni Herod Agrippa dito? Ang kasalanan niya, hindi niya ibinigay ang glory na dapat sa Panginoon. Inangkin niya. Dapat i-deflect natin lahat yan. Yung glory na dapat sa Panginoon. Na-highlight dapat hindi ang tao kundi ang Panginoon. Ibabalik natin. Para lang tayo salamin, nagbabounce back. Nagbabounce yung reflection, yung ilaw. Nagbabounce back. Hindi dapat natin angkinin yung glory, hindi dahil sa kakayanan ng tao, nagagawa niya ang lahat na nagagawa niya, kundi dahil sa gift na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So parang ito yung nangyari ito lang ba yung kasalanan niya? Hindi.
ano na yan, cumulative na yan ng mga kasalanan. Dito na lang yung parang tipping point dito sa pamumuno nito si Herod Agrippa dahil hindi lang yan ang kasalanan niya. Napakarami niyang kasalanan. Pero dahil may plano ang Panginoon para ma-demonstrate ang kanyang glory at power dito sa harap ng napakaraming tao nangyari yung judgment sa kanya. So nangyari to sabi ni Josephus, isang Jewish historian, nangyari to during the festival. Yung para bigyan ng honor si Claudius Caesar. Same time itong nangyari na pagpatay kay Agrippa. Napakaganda ng damit na suot-suot ni Agrippa dito. Hindi na binanggit dito eh kung ano ba yung message niya, kung about saan yung kanyang speech. Pero ang makita natin dito, base dito lang sa binasa natin, gusto niyang i-impress ang mga tao sa kanyang napakagandang royal robe, kanyang damit. Gusto niyang i-display yung kanyang ego bilang isang Herod. Dahil ang kanilang dynasty, simula sa kanyang lolo, sila na ay mga powerful na mga tao dito sa Israel. Yan ang gusto niya maipakita sa lahat. Kaya ano sinabi niya na parang hindi taong sasalita. Sabi nila, Diyos yung nagsasalita. Gustong-gusto ni Herod yan. Papuri sa kanya yan. Taas ng ego niya yan. So hindi na pinalampas yan ng Diyos. Ang dami niya kasalanan pero ito ay yung glory na dapat sa Panginoon ay hindi niya ibibigay kahit kanino man. Kaya dito na ibinigay ang judgment dito kay Herod Agrippa. Makita natin dito sa halip na si Peter ang papatayin dapat ni Herod Agrippa. Si Herod Agrippa ang napatay ng Diyos ni Peter. Kabaliktad. Baka ito rin yung parehong angel na nagtakas kay Peter doon sa kulungan. So hindi naman hindi siya literal, no? Hindi siya literal na on the spot ay parang inuod siya. So ang sabi dito ni Josephus, yung Jewish historian, parang nagkaroon siya ng problema doon sa kanyang sikmura sa tiyan. Tapos namatay siya 5 days after. Sabi naman uh, ng iba kung uod nga ba ay nakapatay dito kay Herod Agrippa. Parang sabi dito daw to intestinal tapeworm, mga tapeworm. So uod pa rin siya. Yung nangyari kaya sa sikmura ang sakit niya eh. So yun ang sinabi dito, intestinal tapeworm ang dahilan kung bakit nasira yung tiyan niya dahil nga may mga uod na dun sa tiyan niya. So hindi siya on the spot kundi after 5 days daw bago siya namatay. Sabi dito sa sa nakuha kong dito sa commentary, the most likely explanation is that when struck by the angel, Herod ruptured an intestinal cyst. Meron na siyang cyst containing watery fluid and tapeworm larva. The Jewish historian Josephus wrote that Herod was stricken with pains following his speech and died 5 days later. So Herod was eaten by worms both before and after his death. So ibig sabihin, meron na siyang intestinal worms. So 2 beses siya kinain ng uod. Bago siya mamatay at after niya mamatay. Hindi ba pag namatay ang tao, nilibing ka, uuurin yan. So ito yung ikinamatay ni Herod Agrippa the first. Okay, so verse 24 and 25, but the word of God spread and multiplied. So patuloy ang pagkalat na magandang balita. After they had completed their relief mission, Barnabas and Saul returned to Jerusalem, taking along
who was called John Mark. Okay? So bumalik na si Peter at si Barnabas mula sa Antioch, bumalik na sila sa Jerusalem at kasama nila si John Mark. So simula dito, pagdating natin sa chapter 13, makikita natin dito, mag-start yung ministry ni Apostle Paul. Kasama niya si Barnabas, kasama niya si John Mark. So maraming salamat mga kapatid. So dito natapos ang ating chapter 12. So magkaroon na po tayo ng discussion.